Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ito lang po, sa 2022 lang po, dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po na related projects lang po. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Of course, you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nangihingi rin po sa amin, pero ang totoo po niyan, pinadyaryo po namin. Kaya ano po, madalas po ako magpadyaryo. Meron po akong mga, pinadyaryo ko po yung mga taga DPWH kadalasan. Can we show the next slide, please? Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022, where's the second slide? There. It shows that you are the top 1 contractor from July 2016 to December 2017. That's 1.5 years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nirespeto ko po yung report po na ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan, pero hindi po yan po ang nakadeclare sa amin pong financial statement po, at saka yung mga
nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. If that is not correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? Hindi po ako sigurado pero titingnan ko po, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po kasi ang dami pong na-mutual terminate na mga project. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Marami pong minsan yung iba po may mga right of way problem kadalasan. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Your Honor, meron din naman pong nangihingi, pero takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs na yun, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, pasaway. Sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during the last administration? Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas, saka Like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan? Mga regional director ba yan? Can you please name names? Siyempre, pag nagpadyaryo ka, that is something which is very memorable to you. Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, Cebu. Yung iba po Sino? yung iba po sa Region 4A. Who? Opo, hindi po, mga bids and award committee lang po ang pinadyaryo. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Hindi po ang ginagawa ko lang po, binabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon, pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Bids and Award Committee na nag-disqualified sa amin, kundi buong district po ang pinapangalanan ko. Can you please walk us through? Sige nga, kwento mo sa amin, ano yung sinasabi mong pagpapadyaryo? Mr. Chair, if What I are may, the contents of the if I may publication? interject, may we request for the physical copies of those tabloids na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga DPWH officials, lalo na po yung mga Bids and Awards Committees, para po malaman natin kung totoong nagsasabi po ng totoo ang ating resource person. Yes, Salamat po. Mr. Diskaya is ordered to submit copies of the publication of names in the dailies. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, kindly continue explaining anong meron sa current administration compared to the past administration kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration. Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyaryo din po, Your Honor. O balikan natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo dun sa past administration? Marami din po. Sa bawat Can you mapapanat... please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, marami-rami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po, more than. More than 100? Hindi naman po. Your Honor, isasubmit ko na lang po yung mga na-recover ko But na give us an dyaryo. idea. Give us an idea. More than 20? More than 50 plus po yata yun. 50 50 plus yung naipadyaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo ay just the engineering office. You do not include the name. Can you please tell us? Dahil di ba nagpo-posting naman talaga kayo?
posting and bidding, during bidding, right? That's part of the requirement Yes po, under Your Honor. procurement law. Yes po, Your Honor. Anong laman ng publication pag pinadyadyaryo mo sila? Nasa front cover po lahat yung... What do you say? Anong nakalagay doon? Nakalagay po doon na yung pangalan po ng DPWs niyan na kami po ay disqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon. Humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi rin po kami ng tulong kay Secretary Bonoan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What calls for publication kung na-disqualify ka? Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kaming ipa-disqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon, ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor. Kasi That is the only reason? takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM I po. understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects in Yo- Bulacan before you came out to the open? Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan, pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Chair, Yes, please. quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed, yes. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair.